Dahil nga sa sobrang awa ni RJ sa kanyang kapatid na si Giselle, ay minabuti nga niyang kausapin ang ama nga nitong si Justine. Nang sa ganun ay makiusap siya rito na payagan nga ang kanyang ate Giselle na makausap kahit panandalian lamang itong kanyang anak na si Justine. Mahihirapan nga sila dahil maging itong si Eric ay malaki ang galit dito kay Giselle sa ginawa niya sa kanyang anak. At siya pa nga mismo ang nagturo kay Justine kung paano magalit ng gusto dito nga sa kanyang inang si Giselle. At ayaw nga niya dahil lumambot ang puso ni Justine sa kanyang ina at nararapat lang daw yun na ranasin itong si Giselle dahil sa kanyang ginawa. Hirap na nga itong si Giselle sa mga nangyayari. Paskong Pasko, ngunit hindi niya maramdaman ang tunay na diwa ng Pasko dahil nga ang kanyang anak ay napakalayo sa kanya at ayaw pa siyang payagan na lumapit sa kanya. Matapos nga ang children's party na kanilang ginawa, ay nagulat nga itong si Justine sa biglaang pagsulpot nitong si Giselle kasama nga itong si Lynette. Kaya naman agad niyang tinanong kung sino ang nagsabi sa kanya na naroroon din siya. Agad namang inamin ni Annalyn na siya ang may dahilan kung bakit ito naroroon sapagkat nga nakiusap itong si Giselle. Gusto niya makausap si Justine bago pa nga ito lumisan papuntang US. Namang ipinagtanggol nga ni Giselle, ito nga kanyang pamangkin na si Annalyn. Sinabi niya rito sa kanyang anak na si Justine na huwag siyang magalit kay Annalyn sapagkat siya mismo ang namimilit at siya nga ang nakikiusap rito. At kung gusto man yun niya ay aalis na lang umano siya kung yun ang ikakatuwa niya. Ngunit bigla na lamang tinawag nga siya nitong si Justine at sinabi rito na huwag na siyang umalis. Total naroroon na siya, ay bakit hindi na lang mag-stay na lang siya hanggang sa matapos ang event na yun. Ngunit isang babala naman ang hinabili niya sa kanyang ina. Napapayagan nga niya na mag-stay ang kanyang ina, subalit huwag na huwag umanong magkakamaling lumapit sa kanya. Kabila ng lahat ay naging masaya pa rin itong si Giselle sa sinabi ng kanyang anak. At least kahit pa paano ay pinayagan siya nito na makita at pinayagan nga siyang mag-stay sa naturang event. Sinabi niya dito kay Annalyn okay na daw yun kesa ipagtabuyan siya ng kanyang anak. Kabilang banda, isang regalo naman ang natanggap nitong si Annalyn dito nga sa kanyang close friend na ito nga si Regan. Nabigla siya dahil isang larawan ang inabot nga nitong si Regan bilang Christmas gift dito sa kanya. Sinabi niya rito na marami man daw ang pinagdaraanan niya, ngunit isang chance na mabigyan siya ng regalo upang mabawasan ang lungkot at mabawasan ang paghihirap na kanyang mga naranasan nung mga nakaraan. Yung pasasalamat naman ni Annalyn sa binigay na regalo nga itong si Regan. Nagpapasalamat rin siya sa friendship na binigay niya rito na anumang sandali kung siya may problema ay lagi siyang naroroon at handang sumuporta sa kanya. Kabilang banda, oras na nga ng pamamaalam nitong si Justine at itong si Eric dahil uuwi na nga sila sa US. Yan naman labis ang lungkot na nararamdaman nitong si Giselle dahil batid niyang hindi pa nga sila nagkakaayos nito kanya anak ni si Justine ngayon ay lilisa na naman. Kaya naman nakiusap siya dito kay Eric. Kalit sinabi ni Eric na wala lang dahilan para mag-stay sila sa Pilipinas. Total na dalaw na nila ang matanda. At giit naman itong si Justine na meron umano siyang work interview sa US na nagaantay. Kaya naman nakiusap itong si Giselle. Naalok niya ng napakagandang trabaho itong si Justine sa loob ng Apex. Sinabi niya rito na ibibigay niya ang kanyang posisyon bilang isang CEO ng Apex dito sa kanyang anak at nang sa ganun ay makabawi siya at magstay na nga sa Pilipinas nang makasama siya ng matagal at bigyan pa ng chance na mahalin nga siya at alagaan. Ngunit ito ang pinakamalaking tanong, tatanggapin kaya ni Justine ang alok ng kanyang ina? Abangan!